Okay, so we have already created a file na makakapag-view ng ating lists ng users. So, bago ang lahat, itry muna natin mag-add ng bago. So, mag-add tayo ng ASDF, ASDF, ASDF. O, yan yung kanyang full name. Let's say, for example, siya ay the third, siya ay 50 years old, ang email niya ay asdf@gmail.com, and then choose profile picture. Okay, so for example, we're going to go to the pictures, camera roll. Let's say for example, we're going to upload this one, and then click register. So record has been added. So bumalik lang siya dito sa registration form. But if we click the view list, dapat yung ating data ay updated na. So, dapat 3 na. So, kanina, 2 lang yung data nandun dun. Pag kinlik natin tong view list of accounts, mali yung spelling. So, dapat nadagdagan na siya. So, click natin yan. So, yun, 3 na. So, pumasok na si ASDF. So, ito yung kanyang profile picture. Now, tingnan natin dun sa file. Hanapin natin yung file. So, punta tayo sa basic project. Sa profile uploads, dapat 3 na rin yun. So, ayan, 3 na sila. Okay, so that is the reg action. Yun yung reg action. And then also, nakapag-view list na rin tayo. So now, dito meron tayong edit. So what we are going to do is we are going to create a user interface para sa edit. So para magawa natin yun, syempre, kailangan natin mag-Control N, and then we are going to save it as, ayun, meron na pala ako nagawa dito. So, edit _user info.php. Ayun. User _info na lang. Edit _user _info.php. So, yun na lang yung papangalan ko. Okay? So, syempre, kailangan natin, syempre, dahil gagawa tayo ng front-end or interface, kailangan natin gumawa ng HTML structure. So, hindi mawawala yan kapag kailangan natin ng UI. So, sa title, lagay lang natin dito is edit information. Okay. So, next thing that we're going to do is we are going to create a H1 headings. Ayan, lumitaw din. So, heading, nakalalagay lang natin dito is edit user information. Okay? So, mas maganda kung isi-center natin siya. Ayan. Okay, so, cancel ko lang to. And then, center. Ayan. So, napakalaga natin lagyan ng indent. No? So, dapat indented yung mga files natin. Okay, so center, okay na tayo dyan. So the next thing that we're going to do is we are going to create a back button. Okay, so ahref equals, kaya muna natin siyang ganyan. And then, lagay lang natin back to list. Okay, back na lang. Okay na yan. Siguro naman maintindihan na yan. So, dito, kailangan natin ilagay yung name ng ating file, no? Which is yung account list. So, account list.php. Ayan. So, pag pinindot natin si back, dapat pupunta siya dito sa file na to. Okay. So, now, ang gagawin naman natin is, gagawin na natin yung pinaka mismong UI niya. Okay, so, start po tayo sa label. Okay, which is first name. Okay. And then, we will have, it's not first name. Dapat ID. Mauna si ID. Ayan. And then, input type, number. Okay, pangalanan natin. Name equals, okay, txt ID. And then, gawin natin siyang read-only.
Okay, so syempre yung ID hindi dapat na i-edit, pero kailangan pa rin natin siyang i-display. Okay, so next is BR tayo. BR, 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 BR. Ayan. And then label ulit. Sorry sa typings. Label, lagay natin is full name. Ayan. And then we will have input type, text. Name is txt name. And then, okay na muna siya, tayo dyan. Okay? And then BR. Then BR. Ayan. So, copy ko lang to. And then, paste lang natin dyan. So, next po is suffix, no? Suffix. Okay? So, dito, lalagay lang natin, syempre, hindi na siya input pala, no? Select. Okay, select. And then, sa loob niya, we have options. Option. Ayan. Okay, which is the senior option, the junior, and then the third. Okay, so next one is paste lang natin ulit. So the age. Ayan. And then, syempre ito ay hindi na text, number na to. So name is txt_age. So ito, papakalanan pala natin to ng name equals txt_name. I know, it's not name. Suffix. Ayan. And then, email. Email. Ayan. So, email dapat ito. And then, txt email. Okay, and then, after that is the current profile picture. Current profile picture. Okay, so ito ay hindi na input. So, ang lalagay na natin dyan ay image source equals, ganyan muna. Kasi wala pa naman tayong image na ilalagay. So, alternative natin, alt natin sa kanya kapag hindi gumana yung image, i-display na lang siya ng profile picture. Ayan. Lagyan natin ng users. Ayan. Users, profile picture. And then, syempre, if want, okay, select new image, profile picture. Ayan. And then, this one will be input type file. And then, this will be txt file. Txt picture. Ayan. And then, we will have label, input type na pala. So, input type equals submit. So, name is equals to btn edit. Value equals save changes. Yan. So, isang button lang. It will do. So, all of the things here ay kailangan natin ipaloob sa form. So, gawin natin is maglagay tayo ng form here. And then, form here. Ayan. Okay? So, now that we have that, I think pwede na nating i-link itong edit user info dito sa ating account list. So, babalik tayo dito. So, ahref equals, lalagay lang natin dito sa gitna nito.
Ito, di ba, isang pares to. So, dahil magkapares yan, ito ang gitna nila. Okay, so lalagay lang natin si edit underscore user underscore info dot php. Ayan. Okay, so kapag i-run natin siya, refresh lang natin to. If we click this, for example, ito, edit lang. Okay, so dito siya pupunta. So, ayan, ano. So, ito magkadikit. So, bababa lang natin. So, para hindi sila magkadikit, we will just have to put a BR here. And another BR. Okay, so run lang natin. Ayan. So, I think mas maganda kahit hindi na natin i-center. Or, pala, dito pala kulang pala tayo ng option. Ayan. So, copy lang natin. Ganun. So, kasi maayos. Ayan. So, dito, imbes na senior, ang gagawin lang natin is tayo sa registration action. Ayan. Copy lang natin. Uy, what's this? Ayan. So, copy ko na lang nga ito muna. Ayan. Para hindi ako malito. Ilagay ko dito. Para same. Oh, kasama yung select. Ayan. Ayan. So, para kapag ni-run natin, ni-refresh, ayan, nakalagay yung select suffix here. Okay. So, ayun. Where is the edit action? Na ano ko? Nadoble ko na dito. So, close lang natin. Tapos, open ko na lang ulit dito. Kasi napunta siya sa another tab. Okay. So, yun. So, the next thing that we are going to do is we are going to have a PHP script inside this doc type. No? Pwede namang dito sa taas or anywhere. Pwede naman. So, pero ako, I would prefer na dito na lang sa taas. No? So, you can do this dito sa loob ng body, sa loob ng form, bago mag-ahref or bago mag-ID. So, kahit saan doon pwede nyo gawin. Or pwede rin naman sa pinakailalim. So, ako, I would prefer na dito sa taas ilagay. Okay? So, naglagay ako ng .php. So, ang gagawin ko kasi is if-fetch ko yung information. For example, I'm here, no? For example. If I will click this edit button. So, kung ano yung row na in-edit, na kinlik kong edit, dapat ma-fetch natin yung information na ito. Okay? So, para magawa yun, ang gagawin natin is kukonect tayo sa database. So, include once. So, lagay lang natin yung pangalan ng connection natin. Ayan. So, connection.php. So, after that, since meron na tayo, na-include na natin siya. So, by the way, tinatanggap naman yan, ano, kahit na single quote or double quote yung gamitin natin. Tatanggapin naman. So, include once. Tama ba ang aking mga include? Okay, tama naman. Okay. So, the next thing that we are going to do is we have to fetch the ID. So, paano kaya natin makukuha yung ID from this file? So, ang file na to is si accountlist.php. So, paano natin ita-transfer si accountlist.php papunta dito papunta sa edit. Yung laman nito. Okay? So, paano natin gagawin? Okay. So, pupunta lang tayo dito sa accountlist.php. And then, we are going to put a question mark pagkatapos nito. Ayan, sorry. Here, diba? Ito. Pagkatapos niyan, we are just going to put a question mark. And then, lagay lang tayo ID equals. Okay? And then, tatawagin natin itong si record. So, ID equals record. Okay? Tapos, sa loob niyan is ID. Okay? So, it doesn't matter naman na kung lalagyan nyo siya ng
ticks or not. So, tignan natin kung lalagyan natin. Kung pag nilagyan natin ng ticks ay gagana. Okay, so, run lang natin. Okay, nagkaroon ng syntax error. So, saan yon? Dito. Diba? Sa line 32. Sabi niya, ayun, unexpected string content. So, ayaw niya. So, alisin na lang natin yung single quote. Okay? So, next, run natin siya ulit. Ayan. Okay? So, ngayon, kapag kinlik natin, for example, itong edit, dapat pupunta siya sa user information. However, nadagdagan po tayo dito ng question mark ID equals 1. Okay? So, from this file, accountlist.php, pag kinlik natin, click naman natin si QWERTY. Pag kinlik natin siya, dapat 2 yung lalabas sa URL natin. Okay? So, 2. Okay? So, yun yung nagiging magic natin. Nakukuha natin yung ID na ilalagay natin sa URL. However, dito guys, sa ID, this is just like a variable. So, pwede mo itong baguhin. For example, hackdog. Ayan. So, pag nirun natin siya dito, oopsies. Back lang natin. In-edit natin si QWERTY. Ayan. Hackdog equals 2. So, anything, pwede natin gamitin. Ano? So, ako, I would like to use ID para mas professional. Okay, so ID, so medyo mahaba na, medyo kumukomplikado na, ang hirap ng tingnan. But, kaya niya. Ayan, so, ngayon, now that we have the ID, gagawin naman natin is kukunin natin, since nandito na sa file na to, di ba? Nandito na sa file na to yung ating ID, no? Ito si 2. So, ngayon, dahil nandito na siya sa URL, we are just going to get the ID sa URL. So, gagamit lang tayo ng variable ID, URL, ID. Yun na lang lagay natin para hindi kayo malito. URL ID equals, gamitin natin yung get function and then kunin natin si ID. So, now, dito, ang nakalagay pa ay hackdog. Okay, so, refresh lang natin, edit natin. So, yan, ID ang nakalagay. But, if you did use another variable, for example, ginamit nyo is user ID or any ID that you think, no? For example, user underscore ID or any variable na naisip niyo. Yun yung gagamitin nyo dito pagdating sa get ID. So, yun yung lalagay nyo dito. Okay? So, ako dahil ID ang ginamit ko dito sa URL, dapat ganun din. So, kung paano nyo sinulat, for example, all capital letters, dapat ganun din dito, capital letters din dito. Okay? So, during this time, hindi na po kayo pwedeng, ang gagawin nyo is, for example, pupunta kayo dito sa localhost, and then i-click nyo na lang dito, for example, click na lang natin si edit user info. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nagkakaroon tayo ng error. Bakit? Kasi wala naman siyang ma-fetch na ID dito sa ating URL. So, para may ma-fetch siyang ID, kailangan manggagaling po tayo at least sa view list. Okay? Kailangan may ma-click siyang ID. So, syempre, di ba, pagka nag-access tayo ng website, hindi naman tayo pumupunta dito sa index, di ba? Hindi naman tayo pumupunta dun sa folder index natin, di ba? Para i-click-click yung ano. So, dun tayo sa process. So, if you're going to test or to run the result of your project, kailangan mag-start kayo sa kung saan kayo dapat mag-start. For example, itong inyong index, registration form, view list accounts, and then edit. Ayan. So, di ba hindi siya nagkakaroon ng problem. Okay, so nagkaroon na tayo ng ID ngayon dito. So, tuloy natin. So, next thing that we're going to do is we're going to create a variable. Okay, so yung variable na gagawin natin is dito natin ilalagay yung SQL query natin na kung saan i-fetch niya yung information dun sa corresponding ID. For example, ito, ang ID ay 1. So, kung titingnan natin sa database, okay, refresh lang natin to. Titingnan natin dito sa database table natin, which is the TBL users.
Ang 1, wait lang, nag-refresh. Ang 1 dito, ang nakalagay is si Mia Grace Bonandailo. Ayan. So, ito si 1. Ngayon, ang gusto sana natin gawin is i-fetch yung information under the ID na 1. Okay? So, for example, under the ID na 2, ano yung mga information na makukuha natin? So, paano natin gagawin yon? Gagawa tayo ng SQL query. So, search by ID. Ayan. Equals my SQLi underscore query, syempre. Okay, kunin lang natin si con. Saan po galing si con? Wala tayong any variables na ginamit dito. So, galing po siya dito sa connection.php. Etong con na to. Bakit nagagamit natin yung variable na to? Nasa ibang file siya. Tapos, dito natin nila ginagamit. So, simply, in-include natin yung file na connection.php. That's why, kaya po natin gamitin yung variable sa loob niya. So, di ba? Ang galing. Yun lang. So, anyways, MySQLi query. So, gamitin natin si con. Siyempre, yan ang ating connection string na magdadala sa atin papunta sa database. And then, yung ating query mismo. So, para makapag-search tayo sa database table, kailangan natin select asterisk. So, asterisk ang ginamit natin to select all fields, hindi to select all records from. Okay? Select asterisk from ano ang pangalan ng table na si-search na. For example, you have too many tables na sa inyong database. Meron na kayong table for products, table for users, table for transactions. So, alin doon sa mga table na yun yung i-access natin. So, in our case, tbl underscore users. Okay? So, paano ko po yun, oh my God, paano ko po yun na nalaman? Okay, so basically, dito siya makikita. Ayan. So, pwedeng dito or pwedeng under your database. Ayan, may nakalagay naman dyan, TBL users. Okay, so, dito. Ayan, TBL users. But, syempre, hindi tayo nagtatapos dyan. Meron na tayong condition, no? Where, okay, so, select niya lahat ng fields mula sa TBL users. Pero ang records lang na isa-select niya ay dapat yung ID ay equals sa URL underscore ID. Ayan. So, dapat ganun. Select asterisk from TBL users ayan. Diba? So, tama ba ang aking mga ginagawa? Okay, tama naman siya. Ayan. So, ito yung variable natin to create or to select, no, the data. So, lagay lang natin dito if yung ating search by ID ay gagana, ang gagawin lang niya is, tingnan natin kung gagana to. Kung gagana po ang search by ID, ang gagawin niya is, gagawa siya ng variable na result, na record. Equals natin siya sa mysqli underscore fetch underscore assoc. Okay. And then, kukunin natin yung search by ID. Okay. So, kung hindi, ang gagawin na lang natin, tatanggalin natin yung condition kung hindi ito gagana. Okay. So, ngayon, since ito ay gumagana na, okay na siya dyan, ang gagawin na lang natin is, nagawa tayo ng mga variable. If, hindi pala if, variable na. Okay, so lalagay natin is full name or name equals record. Tapos, kukunin natin yung sa database. So, dito, sa loob nito, ang kukuhanin natin kagaya nito sa account list is yung mga kung paano nakalagay sa database. So, ito yan. Full name, suffix, age, email, profile. So, yan. So, wala, nalagay ko na naman dito sa iba. So, anyways, full name.
So, bakit po ganyang full name yung kinuha ko or ginamit ko? Kasi dito sa ating database, yun ang nakalagay. So, ayan, dito, ayan, full underscore name ang nakalagay. So, since tayo ay nagre-refer dito, ang nire-refer natin dito is yung ating database table field. So, therefore, dapat ganun natin siya ilagay. So, kakopy ko lang to. Okay. Ayan. So, si full name, ay papalitan na natin ng suffix. Ito, papalitan natin ng age. Ito ay papalitan natin ng profile, email. And then, profile. Ayan. So, tingnan muna natin kung meron tayong error. Okay. So, now that we have that, okay, so ang gagawin naman natin is bababa po tayo dito sa ating ID. Okay, so ito, sa ating mga input types. So, dito sa input types, so siya ay read-only, lalagyan natin siya ng value na nasa loob ng PHP. Ayan. And then, i-echo lang natin yung ating URL ID. Ayan, ganyan. So, tingnan natin kung gagana siya. Ayun. So, binigay niya na, no, yung ID ay 1. So, tingnan natin kung gagana siya sa full name. So, dito sa full name, lalagyan lang natin ng value equals PHP. Okay. Echo name. So, saan ko po nakuha si name? Si name ay galing po yan dito. Okay. So, ito pala, no, hindi natin nabago. So, lahat ng variables ay name. So, dapat hindi ganon. So, gagawin natin dito suffix. Age, kailangan palitan. So, pasensya na kayo. Email. Buti napansin ko agad. Profile. Ayan. So, dito, ayan, name. So, itong suffix. So, I think sa part 6 natin gagawin yun na preloaded na siya. Or basta sa next part na natin gagawin yung preloaded na siya, no? Auto-selected na if merong nakalagay na data sa loob ng field na yun. So, next is age. Age tuloy. So, age is value equals PHP echo. Tawagin natin yung variable na age. So, tingnan muna nga natin kung gumagana ba. Ayan. So, as you can see, no, na-fetch naman siya. So, diretso lang tayo. So, email. Copy ko na lang to para hindi na ako mahirapan. Dito, space and then paste. So, ito na lang papalitan ko, no, which is email. And then, image source. So, dito sa source, ang ilalagay na lang natin dito is PHP echo profile. Profile ba yung ginamit natin? Ayan, profile. Ayan. So, let's see kung gumagana siya. Ayun. So, sobrang daming sobrang laki, no? So, gawin na lang natin is si image, lagyan na lang natin siya ng a little bit of styling. So, style equals, so inline na lang tayo, no? Kasi babaguhin ko lang naman yung width. Okay, so width niya is 10% only or 20% only. So, pag niran natin siya, ayan, so 20% na lang yung current profile picture. Bakit ganun yung mga typings ko, no? Medyo wrong spelling. Ayan. So, I think, ayan na siya. So, back natin, tingnan natin kung gumagana sa iba. So, yung ASDF, try natin. So, edit. Ayan. So, hi guys. So, yan yun. Okay. So, for the next part,
aayusin natin yung select suffix and then the action na isa-save na natin yung changes. For example, instead of ASDF, pinalitan natin yung pangalan, tinanggal natin yung suffix, yung email, anong ginawa natin, etc., etc., etc. Okay? So, yun. Okay, so see you on the next video.